Ang estasyong ito ay matatag na katuwang ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, nagdiriwang ng matatag at tapat na pamamahayag. Konektado! Napapanahong aral at prinsipyo mula kay Hesukristo. Konektado! Mga kapatid, magandang Sabado ng umaga sa inyong lahat. Sana po nasa magandang katayuan kayo. Ngayon pong Saturday morning at tayo po sama-sama muli sa loob ng 30 minutes dito po sa ating programang Konektado. Member po tayo ng KBP, ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Muli po, ito po si Pastor J. Banzuelo. I do hope na ngayon pong Saturday morning ay nasa ligtas po kayong kalagayan at katayuan sa kabila ho ng sama ng panahon sa iba't ibang bahagi ng ating bayang Pilipinas. Ang inyo nawang katayuan ay patuloy pong minomonitor ninyo, no? Sana po ay nakikibalita kayo kung ano po ang mga pwedeng maganap ngayong araw dahil ang panahon nga po ay nagbabadya na magkaroon ng pabago-bagong kalagayan. At I do hope na hindi po kayo napinsala at nawa kayo po ay patuloy na maging safe sa inyong katayuan at kalagayan po ngayong Sabado ng umaga. Walang atin hong discussion para po sa huling weekend ng buwang Setyembre. Totoo po, tama ang inyong narinig. Ngayon na po ang huling weekend ng month ng September. Next week ay magsisimula na po tayo ng panibagong Burr month. Tayo po ay nasa October na. Kaya nais po nating batiin ng happy birthday ang aking pong kapatid na si Mrs. Jennifer Min Banzuelo Gonzalez na nandyan po sa San Diego, California. Siya po ay magsa-celebrate ng kanyang birthday. Kaya kami ni Pastor Jebo ay nangangantsaw para sa aming kapatid. At ano po, ang ating pag-aaral nitong nakaraang mga weekends ay nakatulong sa inyo. No? Atin nga akong sinagot yung tanong sa pasimulang mga weekends nitong month ng September, paano makakatiyak kung ang aking ginagawa ay katanggap-tanggap sa Panginoon? So ang sabi po natin, 3 elements are very important at ito po ay halaw sa study ng Christian ethics. Ito po yung pag-aaral ng kung ano yung tama at mali, ano yung mabuti sa masama, ang pinaka masihan ay walang iba kundi ang banal na kasulatan, ang salita ng Diyos. So ang sabi daw po, ang pinaka magandang garantiya at mga elementong dapat i-satisfy ay una, motives, no? At yun pinag-usapan yan. Na ang motibo, ang mga kaisipang nasa iyong isip, mga emosyon na umuudyok sa iyong puso, at ito po ang nagiging dahilan kung bakit mo ginagawa ang iyong ginagawa. Dapat ito ay maayos, no? Pangalawa, yung action. It's very important na yung atin hong pamamaraan sa pagtugon sa isang bagay ay yun ding pamamaraan katanggap-tanggap ayon sa panuntunang inilatag ng Panginoon. So kung pamamaraan would be contrary to God's moral law, ay syempre masasabi po na yun ay hindi magiging approved sa Kanya. And then of course yung outcome, yung consequences. Usually, bago po natin makita yung pinaka-concrete outcome, meron tayong mga targets or goals. Maging doon, ina-align na natin sa kalooban ng Panginoon. And we are always aiming na yung pong maging results, no? Ay magiging pleasing and glorifying to God. So, yun po ang ilan sa mga bagay na ating diniscuss in 3 past weekends. At ngayon naman, no, bilang pag-aaral sa huling weekend ng month ng September, ang ating pag-uusapan medyo hindi nakalinya doon. It stands alone. At ang atin ng gustong talakayin is the hiddenness of God. No? Tama po ang inyong narinig. Merong ganun hong klase ng mga pag-aaral. Ang Panginoon ba ay nagtatago? O kaya ang Panginoon ba ay hindi present sa ilang mga events and circumstances ng ating mga buhay? Yun ho ba ay isang katotohanan? At titingnan po natin ano ho ba ang ating pwedeng makuha mula po sa study na ito. I remember many years ago, meron ho akong binabasang article in philosophy dahil po yung aking Master of Arts ay philosophy sa UP Diliman. At may nabasa akong isang author. Ang kanyang sinasabi ay yun daw hong kawalan ng aksyon ng Diyos ay patunay na siya daw ay wala, hindi siya totoo. At ito ho yung parang buod ng storya. Meron daw pong isang mayamang tao na kinamkam. Yun hong lupain ng isang mahirap na pamilya
na wala silang magawa. No? May puno ho yung kanilang lupain sa tabi ng kanilang bahay na madalas akyatin ng bata. At yung mga bunga noon ay kanyang ini-enjoy. At yun ho yung kanyang, kung tawagin natin, ay simple pleasure sa kanyang buhay. Pero dahil nga ho, yung kanilang lupa ay kinamkam, nandun na lang siya sa labas ng bakod, laging pinanonood yung puno. So one time, siya po ay sabik na sabik sa bunga ng puno na dati kanila. So tiningnan niya at hitik na hitik ang mga bunga. So naisipan niya umakyat sa bakod ng lupain at nakita niya na may aso na nagbabantay sa palibot ng puno. At tinahulan siya. Tinirador daw niya. At dulot nun ay nasaktan niya yung aso. Nakababa siya doon sa kabilang bahagi ng bakuran. Nakakit niya yung puno at nakakain siya uli ng bunga. Nakita siya nung kumuha ng kanilang lupain. At tiningnan din yung asong kanyang sinaktan. Naiyak daw yung nagnakaw ng kanilang lupain. At ang ginawa ay kinuha yung bata. Pero hindi siya sa bata ang naawa at naiyak. Doon siya naiyak dahil sa ginawa sa kanyang aso. Yung bata daw ay tinali sa puno at pinawala ng ilan pang mga aso niya at pinagkakagat yung bata, nilapa ito. So ang tanong ng pilosopo, sabi niya, dito sa kwentong ito, nasaan ang Diyos? Hindi ba't yung kanyang hindi pagkilos ay patunay na siya'y hindi totoo? Yan, parang ganyan. So, nag-usap kami ng professor ko. Sabi ko, sir, anong tingin nyo dun sa illustration na yan? Napakalakas ng hatak sa emosyon ng tao. Sabi niya, ang feel ko, hindi tama yung kanyang paggamit ng ilustrasyon. Nagulat din ako. Sabi ko, bakit po? Well, number one, parang ginagalit ka dahil ang Panginoon ay hindi umaaksyon. Ang Panginoon ay hindi nagkaroon ng hustisya sa panahon ng injustice na nangyayari. And then, ang conclusion, kaya hindi siya totoo. Sabi niya, mahirap kang magalit sa isang Diyos na hindi totoo. Yun yung kanyang conclusion din. Ina-analyze ko, oo nga, no? Hindi ka pwedeng mag-conclude na walang Diyos kung ang dahilan mo ay galit ka sa Kanya dahil hindi siya umaaksyon sa sitwasyon, no? Oo nga, no? Parang sabi ng professor ko, i-analyze mo yan. From a logical standpoint, para sa akin, sabi niya, mayroong problema yung kwento. So, sa akin, no, minsan sa atin ng pag-uusap ngayon, of course, hindi man ito yung philosophical discourse, pero minsan mapapaisip ka, ang totoo ba talaga ay nagtatago ang Diyos? O ang Diyos ay absent sa mga human affairs, no? Kasi katulad niya, ang daming kaguluhan ngayon sa ating buhay. Sa lipunan, ang daming nagaganap na mga kasamaan. And then, of course, tayo po na-frustrate. Minsan tayo directly affected. And we're thinking, asaan ang presensya ng Diyos? Siya ba ay walang pakialam? Siya ba ay malayo sa atin? Yan po yung mga tanong natin, especially if you're hurting, no? May emotional pain, merong sense of frustration, and of course, we have to admit, sometimes there is anger, no, sa hearts ng mga tao. Pero dito, ang atin hong gustong makita din, bakit nga ba may ganong klase ng parang construct na parang ang Panginoon is somewhat hidden. No? Meron akong binabasa rin na passage this time coming from Psalm chapter 10 verse 1. Ito yung tanong ng psalmist. Ang sabi niya, "Why, O Lord, do you stand far away? Why do you hide yourself in times of trouble?" So hindi ba minsan, yun yung ating damdamin, ang ating iniisip, bakit nga ba kung kailan meron akong ganitong problema, kung kailan ang bigat-bigat ng aking life experience na ako ay nananawagan, humihingi ng tulong, humihingi ng gabay, humihingi ng pag-alis nitong ganitong mga kabigatan at kagulumihanan sa aking buhay. Bakit parang wala namang tumutugong? Bakit parang wala naman dyan ang presensya ng Panginoon? So basically, that's our confusion. And of course, sometimes yung ating pagkakaroon ng siguro parang kaisipan, no? Na wala. It's kung may Diyos, tago siya. At yun ay kung yung iyong paniniwala hindi na nauwi sa extreme na parang hindi siya totoo, no? Pero ito yung napansin ko, no? It's easy or easiest para sa atin to blame somebody, to blame someone if we are experiencing something negative.
Kahit nga minsan walang kinalaman doon sa ating kaganapan, siya yung pwedeng naging pagbubuntunan, becomes the object of our ire. No? Doon yung ating pagtuntun na siya yung dapat na bigyan ng, sabi nga natin focus dito. Siya yung sisihin. Yan. Pero tingnan natin, nandito sa Psalm chapter 10, I'll continue reading yung verses 2 hanggang 6. Dahil nabasa na natin verse 1 kanina. Ang tanong dito ng psalmist, bakit yung masasama nagfo-flourish? At bakit naman yung mabubuti parang nadedehado? Sabi dito, in his arrogance, the wicked man hunts down the weak who are caught in the schemes he devises. He boasts about the cravings of his heart. He blesses the greedy and reviles the Lord. In his pride, the wicked man does not seek him. In all his thoughts, there is no room for God. His ways are always prosperous. Your laws are rejected by him. He sneers at all his enemies. He says to himself, nothing will ever shake me. So pag tinignan mo, lahat ng katangian ng isang taong masama ay nandito. Una, yung mga mahihina ay kanyang talagang ginigipit. No? Hinahanap niya at ginigipit niya. Gumagawa siya ng masasamang kapamaraanan, dulot ng kanyang kasakiman. Maging ang Diyos ay hinahamak niya. At mapagmataas siya. Ayan din ang sinasabi, wala siyang lugar para sa Diyos. At ang mga panuntunan ng Panginoon ayaw niyang bigyan ng pansin. Isinasangtabi niya. At ang sabi niya, walang makagagalaw sa akin. Ayan. Panuntunan ng isang taong masama. Ayon dito sa Psalm chapter 10. But then, ang tanong, ano ba talaga problema? Di ba? Bakit nga ba nauwi that we blame God for the movements ng mga tao na nagiging disadvantageous sa atin? Kasi iniisip natin, being a God of righteousness and a God of justice, dapat merong pagbalanse ang lahat ng ito. Pero may isa akong binabasang author, ang sabi niya, actually, yung ni-reveal na ng Panginoon that will result in the disobedience of mankind towards Him is proof na buhay siya. Paano niya na-predict na ito yung magiging outcome kung hindi siya totoo? Paano naging swak sa ating reality? Ibig sabihin, tamang-tama sa ating realidad. Kung yung mga hakang-hakang ito ay hindi po bahagi ng katotohanan at realidad ng buhay ng tao. So, ang point lang is that what we're suffering now has already been revealed in the Bible that can be the outcome if the Lord is disobeyed. So, ito yung conclusion ng author. Sabi niya, may 3 problema ang human existence ngayon. Dulot ng kanyang attitude towards God. Hindi na yung ang Panginoon ay absent, but probably because mankind would like to direct his or her focus, yung mga tao, sa mga bagay na hindi makadiyos. May mga bagay na ginagawa ang tao contrary to God, and that's where they would like to focus on. At pag may pumalya, they blame God. Yun yung malungkot. Siya yung sisisihin, pero ayaw siyang pansinin, ayaw siyang bigyan ng pahalaga. Sabi niya, ito yung totoong problema. Number 1, the Lord has said it in Scripture that what is happening is because of man going against God. Di ba? Pag ang tao talaga ay kanyang parang kinakalaban o tinutulig sa ang Diyos, nagkakaroon tuloy ng pag-iwas sa kanyang moral law, pag-iwas sa kanyang maayos na instructions on how we can overcome, how we can become better. So, ang ending, yung ating paglaban na yun sa Diyos ay nagdudulot para lalo tayong masaldak sa problema. And then we're arguing, He does not care. We're arguing, He does not move in our everyday affairs. Hindi sa ganun eh. Ang punto ng Panginoon, not everything is going to be automatic. Kinakailangan sundin ang kanyang mga instructions. We have to make decisions and choices related to it and see how human existence will be better. Pero ang ginagawa natin is taliwas at pagpumalya, ang masisisi ay yung nagpo-propose ng countermeasure. No? Sinasabi ng ito gawin ninyo, gagawin natin yung pagsuway, paglabag, and then pagka pumalya yung buhay natin sa may kasalanan, malungkot, no? But that's also one reality that we can see, no? Na yun na nga, when man goes against God. Di ba?
minsan meron akong material na ginamit sa atin. I think bago mag-pandemic natin discussion, pero matagal na yun kaya hindi ko alam kung naalala niyo pa. Pero the title is How to Hide a Whale. Paano ba itatago yung isang balyena? Parang based on its size. And of course, ikaw din, yung attention mo can be basically taken by things of great size like a whale, a very large mammal sa ocean. Pero pwede na yung iba tinitingnan nila yung balyena, pero na-miss out mo if you are focused on something else. When you're looking at something else. At may mga pagkakataon, that's what happens. It's not that the Lord is not moving. It's not that the Lord is not present. Kaya lang kung saan tayo nakatingin. And we miss out on what He's doing, the details of His presence. And then we conclude, wala siya dyan. He's hidden. Ayun. So I think, yun yung isa sa mga possibilities, no? Yung second, among the consequences na pwede kong sinasuffer natin ngayon is called man against man. Totoo, no? Ang tao, sinabi na ng Panginoon, pag lumabag kayo sa aking kalooban, magkakaroon ng consequence. Ang nakikita po natin, ang mga tao become so violent. Violent to the point that yung sinasabi ng Panginoon that they have to preserve life, di ba? Thou shalt not kill. May kita po natin. Hindi lang po nagturuan si Eva at Adan kung sino may kasalanan after their fall to sin. Immediately after that chapter, makikita mo pati yung mga anak ni Eva at Adan, si Cain and Abel, murder became part of their existence. No? Pinatay ni Cain si Abel. And that is basically man against man. At yun na nga, napapasama ang kalagayan ng tao. Ito ba yung ideal ng Panginoon? No. The reason why He gave His moral law, at nagsabi nga siya ng instructions that mankind should not disobey yung kanyang directive, ay dahil nga magkakaroon ng ganitong outcome. Kinain ni Eva at Adan yung pinagbabawal na bunga na niwala sila sa manunukso. So ang ending, ito tayo. We suffer the brokenness of that disobedience. No? And yung makikita natin ngayon, yung tao ang gumagawa ng krimen laban sa isa't isa. Pero pag may kasama ang ginawa ang tao laban sa kapwa-tao, ang sama ng loob natin talaga nakatuon sa Diyos. No? Kasi parang iniisip natin, dapat hindi ganito. Totoo naman, ayaw natin yan. Dapat tumigil na ito. Tama, yun naman ang kahilingan natin. Pero yun nga ang point ng Panginoon. Consequences will come. At hindi naman niya sinabing pipigilan niya agad. No? Ang ibig sabihin, ipapahintulot niya. Kaya nga sa Bible, lagi natin nakikita yung principle of causality. Ano ho yun? Cause and effect. Pag ginawa niya yung ganitong aksyon, may ganitong resulta yan. Yun yung paunang paunawa ng Bible. Then may mga babala. Then merong corrective measures. Kaya kasi nga, yun talaga ang mangyayari. Pwedeng magdulot ng kasamaan. And then third, ang tao rin ay hindi natapos doon. It's not only mankind going against God. It's not only mankind going against man. It's also man going against nature. No? Tayo rin yung gumawa ng mga kalabisan sa ating living environment. Di ba? Gumawa tayo ng mga aksyon that's damaging to our, sabi nga na, natural order. Nagkakaroon ng paglalason sa hangin, sa tubig, yung kasakiman ng tao, nagdudulot para sirain ng maraming bagay. Sa dulo, ang daming kalamidad. No? Tayo po ay hindi na exempted sa mga nangyayaring extreme weather patterns, no? Yung mga changes na nangyayari sa ating pong kapaligiran. At yan naman po ay bunga rin ng ating kapabayaan kahit mga eksperto ng asasensya. Hindi naman religious study yung kanilang ginagawa, but they were simply saying na yung atin hong inaani ngayon ay bunga na rin ng atin hong pagmamalabis at kapabayaan sa pangangasiwa ng ating kalikasan. And yet when you read the Bible, ang Panginoon ay naglatag pa ng mga prinsipyo on how we should manage nature. Kasi nga, nilikha niya ito at pinapangasiwa sa sangkatauhan. Inabuso ng tao and now we suffer. So, yun. Is God hidden? No. Siya nga po ay directly nagkaroon ng interaction sa tao sa pamamagitan ng pagbibigay sa atin ng mga salita niya, pagpapaunawa sa atin sa pwedeng mangyari. At ito nga mga realidad na ating hinaharap ngayon are proofs na talagang yung accurate na binabanggit ng Panginoon is taking place. So, moving on. Ano pa yung ating makikita dito? Sa Genesis 3:1-5, no? Basahin ko lang sa inyo to.
ay magpapakita na minsan ang sinasabi nating absent o hindi nagpapakita yung Diyos, pero baka tayo nagtatago. Tipo, from the first 5 verses of Genesis 3, now the serpent was more crafty than any of the wild animals the Lord God had made. He said to the woman, "Did God really say, 'You must not eat from any tree in the garden'?" The woman said to the serpent, "We may eat fruit from the trees in the garden, but God did say, 'You must not eat fruit from the tree that is in the middle of the garden, and you must not touch it, or you will die.' You will not surely die." The serpent said to the woman, "For God knows that when you eat of it, your eyes will be opened, and you will be like God, knowing good and evil." Yung hawakan pa lang yung bunga, pinagbawal na kinain pa ng tao. At yun na nga, nagbunga ng mga kasiraan. Pero tingnan niyo yung verse 8 of the same chapter ng Genesis 3. "And they heard the sound of the Lord God walking in the garden in the cool of the day. And Adam and his wife hid themselves from the presence of the Lord God among the trees of the garden." So, yung tao nagtago. Hindi sa hindi alam ng Panginoon nasaan sila. Hindi sa ang Panginoon ay hindi aware kung ano nangyayari sa tao. Alam niya yun, no? Pero dito makikita natin sa interaction na yung tao may iba na nga yung pakikitungo sa Diyos. Before, wala. Hayagan sila. Nandoon ang tao, nakikipag-usap sa Diyos. Diyos nakikipag-usap sa kanya sa hardin. Walang problema. Nung nasira na yung kanilang ugnayan sa Diyos dulot ng pagsuway nila, ang Diyos tinataguan na ng tao. And yet, may mga times ang iniisip natin siya ang absent. Yan, hindi ba parang nagtatago-taguan kayo? Ikaw itong tago ng tago, tapos ang sasabihin mo, sila ang nawawala. Sila ang hindi makita. Parang ganyan ang nangyari. So, I think that's also one of the things that we need to consider. So, is God really hiding? Ito yung magandang sabi. Psalm 19 verses 1 to 2. "The heavens declare the glory of God. The skies proclaim the work of His hands. Day after day, they pour forth speech. Night after night, they display knowledge." So ano yung nilalaman ng mga talatang ito? Ang Panginoon po ay nagpapakilala nga sa tao through general revelation. Ibig sabihin yung kanyang sangnilikha ay isang pamamaraan para ipaalam sa ating bilang mga tao. Andito ang isang matalino, nandito ang isang maayos na Diyos. No? He's a God of order and He's an intelligent God. Para through His creation, yung kanyang ginawa, maisip mo na mayroong creator na nag-orchestrate, nag-latag ng lahat ng ito. Yun po yung concept ng general revelation. Kaya lang nga, dahil nga sa damage ng tao, ito nangyari. Sabi ni Paul sa Romans 1:25, "They exchanged the truth about God for a lie, and worshipped and served created things rather than the Creator, who is forever praised." No? Ano ang point ni Paul? Pinakita ng Panginoon ng kanyang sangnilikha para ipakilala yung buhay na Diyos. Nilikha ng tao, ang ginawa ng tao, sinamba ng tao yung nilikha ng Diyos. And then sasabihin yung totoong Diyos ay absent. No? Kaya nga, nakakapagtaka. Napakaraming mga elemento sa isang nilikha o isang kalikasan ang pinagsasamba ng tao. Puno, bato, di ba? Yung alapaap, yung mga insekto, mga hayop, tao. Pero yung buhay na Diyos, ang kanyang sinasabi, parang hindi niya makita. Wala naman itong mga ito kung wala siya. Di ba? Imagine that. How can all these orderly things take place? How can all these precise things exist? At paano tayo nabigyang buhay kung wala talagang isang buhay na Diyos na matalinong naglatag ng lahat ng yan. So the Lord is not hidden. In plain sight, in plain view, He's revealing His presence to us. Kaya nga lang, ang problema nga dahil damaged goods na tayo ngayon because of sin, we tend to look at things differently. No? Kaya ngayon, nagkakalito-lito tayo. Pero, yun na nga, is the Lord hiding Himself? So, itong pinag-uusapan natin, the hiddenness of God. So, it's quite unfair to judge God based doon sa hindi naratibo na Kanyang inihayag sa atin. If we're going to really look at the details ng banal na kasulatan, it reveals yung mga bagay na isinasaad ng Panginoon na pwedeng maging resulta, kaganapan
ng pagsuway or ng pagsunod na nagpapatunay na gumagana ang sistema, buhay ang naglaan ng panuntunan. So, ang sabi rin natin, yung mapapansin natin, hindi sa ang Panginoon ay hindi natatagpuan. Ang tao nga lang ay nagtatago mula sa Diyos. Whether yan ay dulot ng insecurity, dahil sa guilt ng kanya nagagawang masama, lumalayo siya sa Diyos, feeling niya hindi na siya worthy, o kaya ito rin ay bunga ng kanyang sinfulness na nakikipag-hide and seek na tayo sa Diyos. Ayaw na po natin na sabi nga makipagtagpo sa kanya, and then pagka nagkaroon ng pagpalya, ang ating sinisisi ay siya, which is quite unfair, no? Kasi ang Panginoon, sabi nga dito sa Genesis 3:1-5, hinahanap ang tao. Kaya lang ang tao ay nagtatago sa Diyos. No? Kaya nga, basahin lang natin yung chapter 3 verse 8 ng Genesis. And they heard the sound of the Lord God walking in the garden in the cool of the day. And Adam and his wife hid themselves from the presence of the Lord among the trees of the garden. So, hindi yung nagtatago ang Diyos. Naghahanap sa atin ang Diyos. Ang nagtatago ay ang tao. At ang atin din hong nakita kahapon, sa pamamagitan ng kanyang sangnilikha, ang Panginoon din ay naghahayag ng kanyang sarili through general revelation. Sa Psalm chapter 19, verses 1-2, ang banggit po dito, the heavens declare the glory of God. The skies proclaim the work of His hands. Day after day, they pour forth speech. Night after night, they display knowledge. No? So, hinahayag ng Panginoong Diyos ang kanyang sarili sa ganda ng kanyang kalikasan. Habang tinitingnan mo ang sangnilikha, mapapaisip ka, may Diyos ng kaayusan na naglatag ng pagkakasalansan ng lahat ng ito. At may Diyos na matalino na nakapagdulot na ang lahat ng bagay na ito ay lumabas ayon din sa layunin at kagandahang itinakda niya. No? Kaya lang, bakit nga ba nami-miss out natin ang Panginoon? It's because, yun nga sinulat ni Paul sa Romans chapter 1:25. Dahil sa kasalanan, muli, yun pa rin ang binabanggit ng Biblia. Ang nangyari, hindi natin nakikita ang Diyos sa kalikasan dahil may iba tayong pagtingin sa sangnilikha. Ito yan. They exchanged the truth about God for a lie and worshipped and served created things rather than the Creator who is forever praised. So, ang nangyari, ang sinamba natin yung kalikasan. And then iniisip natin, ito yung totoong mga Diyos. Gawa sa kahoy, gawa sa bakal, gawa sa bato. Yung kuweba, yung puno, yung halaman, yung hayop, yan yung mga pinagsasamba ng tao. So, hindi niya nakikita yung buhay na Diyos dahil kung saan siya naka-focus at kung ano-ano ang kanyang binigyan ng higit na atensyon at pahalaga. So, another, ang Judges chapter 6, 11-12, ay isang interaction sa pagitan naman ng isang tauhang, isang hukom sa Bible, si Gideon. At ito yung ating mapapansin pag binasa natin itong mga talatang ito, na nung ang Panginoon ay tumutugon sa buhay ng Israel nung sila ay inaapi ng mga Madyanita, Amalisita, at ng mga bandido galing sa ilang ng Syria. Ang sabi dito, the angel of the Lord came and sat down under the oak in Ophrah that belonged to Joash the Abiezrite, where his son Gideon was threshing wheat in a winepress to keep it from the Midianites. When the angel of the Lord appeared to Gideon, he said, the Lord is with you, mighty warrior. Tingnan niyo yung sagot ni Gideon, na sa pag-aaral ninyo ng mga talatang ito, magandang basahin po ninyo yung buong chapter. And you will find na si Gideon ay sa halip na matuwa na ang Panginoong Diyos ay nagpadala ng sugo para siya ay sabihan na siya ang hinihirang ng Diyos para pangunahan ng mga kalalakihan ng Israel laban sa kalaban. Yan. Kaya lang, ang kanya ay tuligsain yung tinatawag nating kalooban ng Diyos. Sabi sa verse 13 ng Judges 6, pardon me, my Lord. Gideon replied, but if the Lord is with us, why has all this happened to us? Where are all His wonders that our ancestors told us about when they said, did not the Lord bring us up out of Egypt? But now the Lord has abandoned us and given us into the hand of Midian.
Ano po ang makikita natin dito? Ang sinasabi ng anghel ng Panginoon, sumasa kanya ang presensya ng Diyos. Ang tanong ni Gideon ay kung siya'y sumasa amin, bakit wala kami nakikita ang mga himala na ikinwento rin sa aming naganap ng mga panahon ng mga ninuno namin. No? Well, actually, ito may kinalaman kasi sa buhay ng mga Israelites during the time that they were disobedient and unfaithful to God. Hindi mo masusulyapan yung mighty works of the Lord if you're disobedient to Him. Pero dito nga, since they were now asking for His help and they were humbling themselves, anong mapapansin naman natin na ginawa ng Panginoon? Malinaw, no? Yung pagtugon na ginawa ng Panginoon. Hinirang ang isang taong mahina ang loob, isang tao na mataas ang pagdududa para magkaroon ng tagumpay. Yung sinasabi niya, ba't hindi namin nakikita? O pinakita ng Panginoon. Siyang tumawag ng mga kalalakihan ng Israel. Ang bilang ay mga 32,000. Sabi ng Panginoon, madami yan. So sabihin mo sa mga duwag, umuwi. 22,000 yung umuwi. So natira ay 10,000. So sabi niya, yung hindi tamang uminom, sabi ng Panginoon, dalhin mo sila sa tubigan, tingnan mo kung paano uminom. Ang maling uminom, alisin mo. Yung tamang uminom, itira mo. 9,700, mali ang pag-inom. Yung 300 na lang ang natira, sabi ng Panginoon, pangunahan mo sila at lusubin niyo yung kalaban. Tapos, ang binigay pa ng Panginoon, instructions, magdala sila ng banga, magdala sila ng pakakak, no? Yung trumpet gawa sa sungay ng hayop. At magdala din sila ng sulok. Yan yung mga dadalhin nila. At susunod sa instruction niya, hatiin sa 300 at papalibutan yung encampamento ng mga kaaway doon sa lambak, no, yung valley. And then sa hating gabi ay sisigaw ng espada para sa Diyos at espada para kay Gideon. Alam naman natin ang katapos-tapusan nitong kwento na ito. Natalo ng mga tauhan ni Gideon at yung mga kalaban at pinakita ng Panginoon na isang pagkapanalo na mahimala. No? So, hindi sa nagtatago ang Diyos. Disobedient yung mga Israelites, kaya hindi nila makita ngayon na ang Panginoon ay gagalaw sa kanilang kalagitnaan. Nung sila ay sumunod na sa kanyang mga mga alituntunin, then ano naman na nakita natin? Nakita natin at natagpuan natin na ang mga Israelita ay nakita yung mahimalang pagkilos ng Diyos. No? So, nandyan ang Panginoon, hayag na hayag ang kanyang kalooban. So, very important yan. No? Then, another thing na makikita natin, sa Hebrews chapter 1 verse 1, ano po ang nakasulat dito? Noon pa, nagbigay na ang Panginoon din ng, kung tawagin natin, ay special revelation sa atin. Ano ito at sino ito? No? Very intriguing. Dalawang tanong. Ano ito? Una, sabi sa Hebrews 1:1, long ago, God spoke many times and in many ways to our ancestors through His prophets. Isipin po ninyo, itong mga talatang binabasa natin ngayon ay compilation ng mga pinatala ng Panginoon sa mga 40 plus authors in the span of 2,000 years. At noon pa kinakausap na ng Diyos ang sangkatauhan para ipakilala ang kanyang sarili sa pamamagitan ng kanyang mga atas at salita. Humiran siya ng mga propeta. Pero anong ginawa? Yung mga propeta ay hindi pinakinggan, tinuligsa, sinaktan, kinulong, pinatay. No? Ganyan yung ginawa natin sabi sa kasaysayan, ganyan yung ginawa sa mga propeta. Pero ang Panginoon ay ginagamit sila para bigkasin sa atin ang kanyang kalooban, bigkasin sa atin ang kanyang mga salita. So hindi siya nagtatago. Pinaalam niya ang kanyang katotohanan sa atin. No? So yun ay isang napaka-importanting aspeto na dapat po nating maisaalang-alang. Dito nga, no? Another interesting story in the Bible ay yung sa Book of Esther. No? Ano naman ang unique sa Book of Esther? Yung 10 chapters ng Esther, walang word na God. Wala po, obserbahan ninyo. And walang kahit na anong name of God. Wala. Wala dyan yung pangalang Jehovah Jireh, wala dyan yung pangalang Jehovah Nissi, wala dyan yung Yahweh, wala dyan yung El Shaddai, wala yung Elohim, wala. Ang tanong bakit?
Ang Panginoon ba ay hindi nagpakita o absent sa karanasan ng mga Israelita sa panahon ni Esther? Actually, hindi. Ang paliwanag ho ng ilang mga scholar dyan, yung mga skriba ng mga panahon yun, ang mga scribes, sila po yung nagsasalin ng mga kasulatan at gumagawa ng kopya. Ngayon kasi may photocopier tayo eh. Meron tayong mga printers. Dati, pag gusto mo ng kopya, may mga taong sila yung nagsusulat mula sa isang papel, yung kopya, ay kokopyahin nila sa kabilang papel. Yun ang skriba. Nang sabi po nung isang eksperto na ang posibleng nangyari daw, yung mga skriba ay hindi nagustuhan yung nangyari kina Esther. Ano ba yung kwento nila Esther? Well, nung sinakop na ng mga, o tinalo na ng mga Persians sa mga Babylonians, ang mga Persians ay maluwag para sa mga Israelites during that time. Ang nagsabi, pwede na kayong bumalik sa inyong mga lupain. Yung ilang mga Israelites ay na rin sa utos ng Panginoon, bumalik sa Israel, no? Specifically, bumalik sa Jerusalem. Pero yung ilan nagtago at nagpanggap pang mga taga-Babylonia. Kasi maganda ang kabuhayan sa Persia. Malakas ang kasundaluhan. Mataas ang komersyo. At sabi nga maginhawa ang buhay. So ang ilan sa kanila ay magpakilalang Hudyo nagtago sa identity ng Babylonians. Ang ilan doon ay si Mordecai, tito ni Esther, na ang totoong Hebrew name ay Hadassah. At yun nga, kaya daw yung mga scribes ayaw isulat yung pangalan ng Diyos dahil parang hindi magandang patotoo yung kwento ni Esther. Pero hindi mo maikakaila, gumalaw ang Diyos, no? Tingnan ninyo, Esther 4:16. Nung nalaman na ni Mordecai na merong isang taong Agagite doon ho sa Persia na gustong tugisin ng mga Israelita sa loob ng Persia. Ang pangalan nun ay si Haman, ay mataas ang panunungkulan. Kanyang nilapitan si Esther, kausapin mo yung hari. Dahil pagka tayo ay hindi tinulungan dito, mauubos tayo. So, ang gagawin ni Esther dito ay significant. Ano ho ba yung kanyang ginawa? Ito ho, nakiusap siya sa mga kapwa Hudyo. Ito po, babasahin kong Esther 4:16. Go gather all the Jews to be found in Susa. Hold a fast on my behalf. Do not eat or drink for 3 days, night or day. I and my young women will also fast as you do. Then I will go to the king, though it is against the law. And if I perish, I perish. No? So, ano ho ba ang nito, yung parang sitwasyon sa likod ng mga talatang ito? Well, alam ni Esther, hindi mo pwedeng lapitan yung Persian king ng basta-basta, bagamat siya yung bagong reyna. 9 months na silang hindi nagkikita. Pag siya ay lumapit at hindi siya pinabura ng hari, pwede siyang matanggal sa pagiging reyna o kaya makulong at mapatay. No? Yun yung pwedeng mga kaparusahan. Pero sabi nga, desperate na, kailangan makausap niya yung hari, pinakiusapan yung mga Israelita, mag-ayuno kayo. Ano bang pag-aayuno? Hindi ba ito dahil sa iyong pasidhing pagnanais na latag sa Panginoon ang iyong kahilingan, mananalangin ka na ipagpapaliban mo ang kumain at uminom para magugol ang oras sa pakikipag-usap sa Diyos? Di ba yan naman yung prayer eh? And of course, yung fasting that is associated with it. So, ito'y activity na kakausap sa Diyos. No? At ang dulo nito, ang Panginoon ay nagbigay ng pabor sa kanila. Nung nilapitan niya yung hari at tinanong kung ano yung kanyang gusto, kinausap siya, nalantad ang mga masasamang plano ni Haman. Si Haman ang pinarusahan ng hari at ang mga Israelita ay na-spare. Kaya meron silang tinatawag na Feast of Purim. Na yun po ay isang uri ng celebration, kinikilala ang pagliligtas ng Diyos sa kanilang buhay. So, very obvious na ang Panginoon ay gumalaw. Wala yung name niya dito, hindi dahil nagtatago siya. Ito lang ay naging dahilan daw marahil ng ilang mga skriba dahil parang na silang ilagay ang pangalan ng Diyos kung suwail daw ang mga
nagtatago sa Persia ng mga Hudyo at ang identity pang pinapakilala ay mga taga-Babylonia sila. No? So, hindi na nagtatago ang Diyos. Nagpapakita nga siya. No? And then yung panghuli is John chapter 1 verse 14. Ang Panginoon ay nagpunta na sa atin, part ng kanyang special revelation. At ano ba ang sabi dito ni Apostle John tungkol kay Jesus? The Word became flesh and made His dwelling among us. We have seen His glory, the glory of the one and only Son, who came from the Father, full of grace and truth. No? So, ang salita na tinutukoy ay si Jesus, no? Ng bugtong na anak ng Diyos. Naparito, nagkatawang tao para makapamuhay sa ating kalagitnaan upang ipakilala nga sa atin ang Ama. No? At hindi nagtatago ang Diyos. Ginawa ang lahat ng effort na makalapit sa atin, makapamuhay sa atin, at makilala natin siya. So, yun na nga ho. No? The Lord has revealed Himself and is continually revealing Himself to us. So, He's not really hiding. Baka kaya hindi siya nabibigyan ng pansin dahil sa iba nakatuon ng tao. Baka kaya hindi siya nakikilala ay dahil iba ang binibigyan ng atensyon. Pero ang Panginoon ever since is making the effort to make Himself known. He is revealing Himself to mankind. No? So, then po ay konting pag-uusap natin about the topic, the hiddenness of God. So, tayo po ay patuloy na pinagpapaalalahanan. Ang Panginoon ay inihayag ang sarili niya sa atin. Huwag naman natin itago sarili natin sa Kanya. We have to seek Him. At ang pangako naman ng Panginoon, if we seek Him with all our heart, we will be able to find Him. Kasi nga, hindi mo siya nagtatago. Nandyan lang siya naghihintay. Tayo rin naman ay dapat gumalaw para patuloy na makaugnay din at makatagpo siya. Paalala po na ating programa sa bawat pangangailangan at sitwasyon sa buhay po ng tao, ang salita ng Diyos. Laging konektado. Have a blessed Saturday morning, mga kapatid. Konektado! Napapanahong aral at prinsipyo mula kay Hesukristo. Konektado! Inaanyayahan namin kayong makinig muli kay Pastor Jay Banzuelo sa Konektado, 11:00 ng umaga sa darating na Sabado.